Okay, so bukod sa nababalawurang party list system, bukod sa mga pogo na naglilipa na pa rin hanggang ngayon, bukod sa mga nambabanggang mga Chinese vessels sa West Philippine Sea, ito ang isa pa sa napakaraming problema ng Pilipinas sa ngayon. At kahit marami nang nangyari matapos ang bagyo, hindi pa rin natin makalimutan ang post na ito na may ilang mga komento tungkol sa sinulat ng teacher na ito sa board tungkol sa salitang pangalan. At may hirit pa na mukhang ngayon lang daw niya ito na-inkwentro. At proud pang kinorek ang spelling ng teacher. Kasi nga naman, di ba, ang weird. NG na magkasunod. Pangalan, very good. Ano yung... Aba, kayo na! Anong grade level kaya itong mga nag-comment? Hindi kaya nila inabot ang salitang pangalan bilang Tagalog na katumbas ng Ingles na noun. Nang ibig sabihin ay tumutukoy sa mga salitang kumakatawan sa ngalan ng tao, bagay, hayop, puok, pangyayari, katangian at kalagayan. At masyado namang kalabisan na hiling sa mga henyong ito na unawain ang konteksto ng listahan ng mga bahagi ng salita o parts of speech. Oo, at mukhang malaki-laking problema yan. Biruin mo, ayon sa buong mundo, bokya na nga tayo sa math, sa science, pati sa reading. Tapos makakabasa ka pa ng ganyang hirit at kapag hindi ka pa nang hina dyan, ewan ko na lang. Okay, alam ko, isang comment lang yan mula sa isang screenshot mula sa social media at maaari o maaring hindi na sumasalamin sa tunay na estado ng pangwikang kakayahan ng estudyanteng Pinoy. Pero, imposible ba? Kung paniniwalaan ng mga pandaigdigang panukat ng husay ng mga mag-aaral natin, gaya ng sa PISA na kulelat daw tayo. At sabi ng World Bank, ang learning poverty natin ay 91%. Ibig sabihin 9 out of 10 ng batang estudyante Pinoy ay hirap sa pag-intindi ng binabasa. At ano kaya ang mangyayari sa atin, lalo na ngayon na tinigil na ang mother tongue-based multilingual education na tinatanggal na ang paggamit ng wikang kinagisnan ng bata para gamitin ng teacher bilang pagturo sa kanya. At ayon sa Pangulo natin 2 years ago, ay mas dapat daw paboran ng ating education system ang English para maging globally competitive. Ang mas malungkot lang dito ay sarili na nga nating wika, hindi pa natin maayos-ayos ang paggamit. Sino pa bang aasahan natin na maghahasa nito? Okay, so ano-ano pa ba yung mga pangkaraniwang sablay sa paggamit natin sa ating wika? Nakaw! Kung titingnan mo ang social media, aba, naglipaan na yan. At alam kaya yan itong dalawang henyong nag-comment sa post. Yung ibang parts of speech ba, pamilyar kaya sila? So kung pangalan o noun, halimbawa, Davao Death Squad Police, Mayor, Droga. Pronoun o panghalip, ginagamit na panghalili sa mga pangalan. Take note, sa spelling mga par, gaya ng ako, ikaw, siya, kayo, sila. Verb o pandiwa, nagpapahiwatig naman ng kilos o gawa. Halimbawa, magmura. Sinungaling yung do not give me that ko magbubuhay sa mga yan. Nagturo. Yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death Squad rin yan. Umamin. Meron akong Death Squad. Tinanong. Nag-mayor din po ako ng San Juan, kaya I know where the former president is Marami ka rin siguro pinatay, sir. Alam ko. Adjective o pang-uri. Naglalarawan naman. Adverb o pang-abay. Tungkol naman sa katangian ng mga isa pang salita, lalo na ng pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay at nagpapahayag ng ugnayan sa puok, panahon, paraan, sanhi, antas at katulad. Sumagot si Digong ng palaban. Nagmura ng labis-labis sa Senado. Maraming gago na mayaman. Preposition o pang-ukol. Tumutukoy sa ugnayan ng pangalan, panghalip, at iba pang elemento ng pangungusap. Hinggil sa o ukol kay. Conjunction o pag-ugnay o pangatnig na pinagkukonekta ang mga salita gaya ng subalit, kung, pero at kapag. Sakali at napakarami pang iba. At marami pang klasifikasyon yan at mauubusan tayo ng oras pag pinag-usapan natin isa-isa. Interjection, pangungusap na padamdam o tandang panamdam. You expect happens. Halimbawa, Trabaho tayong lahat. Ito ang gusto ko. isa pa,
interjection. Mr. Chair, baka maaring ang resource person tumigil magmura kasi bahay natin itong Senado eh. Salamat kaayo, Thank Mr. you, Chair. thank you. Hindi tayo Mr. President, magkaintindihan Mr. dyan. President, sir, excuse me, sir. I am relating a conversation. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.